Isang silid-aralan na matagal nang nakakandado. Isang lihim na gustong ilibing sa nakaraan at isang kwento ng paghihiganti mula sa dilim. Welcome sa channel ko. Ako si Astro at kung mahilig ka sa mga misteryo, multo at katatakutan, click mo na ang like at subscribe button para sa mas marami pang kwentong magpapatayo ng balahibo mo. Ngayong gabi samahan ninyo ako sa kwento ng silid-aralan sa dilim, isang nakakakilabot na karanasang nagsimula sa isang lumang classroom at sa isang batang matagal nang naghihintay ng hustisya. Handa ka na ba? Patayin mo ang ilaw at makinig ng mabuti. Story time. Sa isang lumang paaralan sa probinsya ng Bulacan, may isang silid-aralan na matagal nang hindi ginagamit, ang silid 13. Matatagpuan ito sa dulo ng gusali, malayo sa ingay ng ibang klase. Sabi ng mga matatanda, may madilim na kasaysayan ang silid na ito, ngunit walang gustong magkwento. Isang araw dahil sa kakulangan ng silid, napilitang gamitin ito ng isang grupo ng mga estudyante sa senior high school para sa kanilang klase sa Filipino. Ang guro, si Miss Santos, ay pumasok sa silid na may ngiti kahit na halatang kinakabahan. Ang mga estudyante, sina Carlo, Ana, Mark, Lisa at iba pa, ay nagtatawanan. Hindi pinapansin ang malamig na simoy ng hangin sa loob kahit natirik ang araw sa labas. Magandang umaga, klase, sabi ni Miss Santos. Ngayon, tatalakayin natin ang mga alamat ng Pilipinas. Pero bago yan, pakikalapitan ko muna ang inyong mga proyekto. Habang naglalakad si Bibi Santos sa pagitan ng mga upuan, napansin ni Ana ang isang kakaibang amoy, parang bulok na kahoy at lupa. Mayam amoy yata dito, sabi niya. Ngumiti lang si Miss Santos. Matagal kasing hindi nagamit ang silid na ito. Hayaan niyo, bukas ko ipapalinis. Ngunit habang nagpapatuloy ang klase, napansin ni Carlo ang isang lumang picture frame sa likod ng blackboard. Sa larawan, isang grupo ng mga estudyante noong 1980s ang nakangiti, ngunit ang kanilang mga mata ay parang walang buhay. Ma'am, sino po yung mga yan? Tanong niya. Hindi sumagot si Miss Santos. Sa halip, bigla siyang natigilan at ang kanyang mukha ay namutla. Huwag niyo na lang pansinin yan, sabi niya, halatang nanginginig. Pagkatapos ng klase, nagpasya ang grupo ni na Carlo, Ana, Mark at Liza na manatili sa silid para tapusin ang kanilang grupong proyekto. Habang nagtitipa si Ana sa laptop, biglang nag-flicker ang ilaw. Ano ba yan, brownout? Reklamo ni Mark. Pero hindi brownout. Ang ilaw ay bumalik, ngunit ngayon, may narinig silang mahinang bulong mula sa likod ng silid. Parang mga batang nag-uusap, ngunit walang sino man doon maliban sa kanila. Uy, narinig niyo yon? Tanong ni Liza, natatakot. Huwag kang OA, Liza, baka hangin lang, sagot ni Mark, pero halata rin ang kaba sa boses niya. Si Carlo, na laging matapang, ay tumayo at lumapit sa likod ng silid. Doon sa isang sulok, may nakita siyang lumang libro na puno ng alikabok. Nang buksan niya ito, isang journal ang laman nito. Puno ng sulat kamay ng isang batang babae na nagngangalang Maria. Setyembre 13, 1985, hindi ko na kaya. Lagi nila akong pinagkukwentuhan. Kahit ang guro, kasabwat nila. Sana matapos na to. Habang binabasa ni Carlo ang journal, biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng silid. Kahit sarado ang mga bintana, ang ilaw ay muling nag-flicker at sa isang iglap, narinig nila ang isang sigaw, isang batang babae na umiiyak. Ano yon? Sigaw ni Ana na patayo. Baka naman multo, biro ni Mark, pero natigilan siya nang makita ang picture frame sa likod ng blackboard. Ang mga estudyante sa larawan ay wala na. Ang frame ay walang laman maliban sa isang itim na anino. Dahil sa takot, nagpasya ang grupo na tawagin si Miss Santos. Nang makita ng guro ang journal at ang picture frame, napatakip siya ng bibig. Hindi dapat ginagalaw yan, bulong niya. Ma'am, ano bang nangyayari dito? Galit na tanong ni Carlo. Pagkatapos ng mahabang katahimikan,
Nagkwento si Bibi Santos. Noong 1985, isang estudyante ang nagngangalang Maria ang laging binubuli ng kanyang mga kaklase sa Silid 13. Hindi lang iyon, ang guro noon, si G. Reyes, ay hinayaan ng pang-api dahil ayaw niyang makialam. Isang gabi, nawala si Maria. Sabi ng iba, tumalon siya mula sa bintana ng Silid 13. Mula noon, sinasabing hindi umalis ang kaluluwa ni Maria sa silid na iyon. Bakit hindi niyo sinabi sa amin, ma'am? Tanong ni Liza, nanginginig. Dahil ayokong matakot kayo. At saka, akala ko tapos na ang mga kwento tungkol dito, sagot ni Miss Santos. Pero hindi pa tapos. Habang nag-uusap sila, biglang bumukas ang pinto ng silid ng mag-isa. Isang malamig na boses ang bumulong mula sa dilim. Bakit kayo nandito? Ang grupo ay nagyakapan sa takot. Si Miss Santos ay sinubukang tawagin ng janitor pero walang signal ang kanyang cellphone. Ang mga estudyante ay nagtangkaring tumakas pero ang pinto ay hindi maalis sa pagkakasara kahit nabukas ito kanina. Carlo, ikaw ang may hawak ng journal. Baka si Maria ang galit, sigaw ni Ana. Inihagis ni Carlo ang journal sa sahig pero sa halip na tumigil ang mga kakaibang pangyayari, lalong lumakas ang mga bulong. Ngayon, naririnig na nila ang mga salita. Hindi ko kasalanan, kayo ang mali. Si Liza, na relihiyoso, ay nagdasal ng malakas, hawak ang kanyang rosaryo. Pero ang mga upuan sa silid ay biglang gumalaw, parang may mga hinintay na umupo. Ang blackboard ay napuno ng mga salitang isinulat ng hindi nakikitang kamay. Walang takas. Sa desperasyon, napansin ni Ana ang larawan ni Maria sa journal, isang batang babae na may mahabang buhok at malungkot na mata. Maria, kung nandito ka, hindi kami ang kalaban mo, sigaw ni Ana. Kami rin mga estudyante lang, hindi kami katulad nila. Biglang tumigil ang mga bulong. Ang ilaw ay bumalik at ang pinto ay bumukas. Ngunit bago sila makalabas, isang anino ang lumitaw sa harap ng blackboard. Isang batang babae na may duguan ang uniforme. Hindi ko kailanman ginusto ito, bulong ng anino. Pero hindi rin ako makakaalis. Nang makalabas ang grupo, agad nilang isinara ang silid 13 at hindi na muling bumalik. Kinabukasan, ipinasara ng paaralan ng silid at ipinagbawal ang paggamit nito. Ngunit ang mga kwento tungkol kay Maria ay hindi tumigil. Sabi ng mga estudyante, kapag dumadaan sila sa dulo ng gusali, naririnig pa rin ang mahinang bulong ng isang batang babae, humihingi ng hustisya. Si Carlo, Ana, Mark at Lisa ay hindi na muling nag-usap tungkol sa nangyari. Ngunit sa kanilang mga panaginip, palagi nilang nakikita ang silid terrain at ang mga matang puno ng kalungkutan na hindi nila malilimutan.